Tay, pakiusap. Kayo na po munang bahala kay David. Hindi ko na po talaga kaya. Sumasakit na ang ulo ko araw-araw sa kakaisip kung paano ko siya didisiplinahin. Ano ka ba? Aba, hindi ganun kasimple yun, anak. Abay, anak mo yun ah. Responsibilidad mo siya. Mas kailangan ng bata ang magulang, lalo na sa ganung edad niya. Alam ko naman po yun, Tay. Kaso hindi ko nga po talaga kaya. Hindi na po siya nakikinig sa akin o maging sa papa niya. Kaya nga po napapalo na po siya minsan, pero hindi pa rin po nagbabago. Hindi ko naman po matutukan dahil abala po ako sa negosyo namin mag-asawa. Eh baka kasi napapabayaan niyo na siya. Hindi naman po sa ganun, Tay. Hindi naman po namin siya pinapabayaan. Pero aminado po ko, madalas po kaming wala ng papa niya. Abala po kasi kami sa negosyo eh. Ako po kasi yung humahawak ng accounting ng logistics. Lahat po. Hindi ko na po siya matutukan. Pero may yaya naman po siya. Ang kaso lang... Eh di yun nga. Kulang na sa aruga ang apo ko. Tapos baka naman nasusobrahan na rin ninyo sa pagpaparusa. Kaya mas lalong tumitigas ang ulo. Alam nyo, sigurado ko, pagmamahal at atensyon ang kulang sa bata na yan. Kaya ganyan siya. Alam mo kasi anak, hindi naman sapat na may pera kayo, may malaking bahay, at maraming gamit o laruan ng isang bata. Yung oras nyo, yung yakap o simpleng pagkumusta man lang sa kanya, yun ang mahalaga. Malamang, yun ang hinahanap niya. Eh paano nga po, Tay? Ako na nga halos ang bumubuhay sa negosyo namin. Hindi ko po pwedeng pabayaan yun. Hindi naman po pwedeng maasahan ng asawa ko pagdating sa management. Ako lang talagang marunong humawak sa negosyo namin, Tay. Wala po kong pagpipilian. Ang problema nga, pinili mong mas alagaan ang negosyo mo kaysa sa anak mo. Kaya yung batang yan, lumaki na parang walang direksyon. Kasalanan mo yan. Tapos ngayon, gusto mo na akong pumutol sa sungay niya. Aba, Leticia, matanda na ako. Mas gusto ko sana ng tahimik na buhay. Eh ano pong gagawin ko? Ikulong ko po sa bahay? Alam niyo bang expel na naman sa school yung bata na yan? Wala na pong may gustong tanggapin siya dahil sa reputasyon niya bilang isang bully. Eh baka naman magawan niyo po ng paraan dito. Ganun na kalala? Abay bakit naman nagkaganon? Kaya nga po, Tay. May binugbog po siyang kaklase niya. Medyo napuruhan po. Na ospital yung bata, Tay. Tapos ayon po sa mga teachers niya, abay maski ibang bata doon takot na sa kanya. Abay, malaki na talaga ang sungay ano? Ay sige na po. Pumayag na po kayo. Maski ilang buwan lang naman po. Pangako po babalikan ko po ang anak ko dito kung talagang hindi po siya magbabago. Wala na kasi talaga ako matakbuhan. Hindi ko na po alam ang gagawin ko, Tay. Umaasa po ako na baka sakali kayanin niyo po siya. Isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan ni Lolo Tasyo. Tumingin kay David na noon ay nakaupo lang sa upuan, hawak ang cellphone at walang pakialam sa usapan nila ng kanyang anak. David, lumapit ka nga rito. Bakit? Totoo bang nambubugbog ka ng mga kaklase mo? Oo, kasi naman sila nauuna Gumaganti lang naman ako. Kailangan kong gawin yon kasi wala namang magtatanggol sa akin Palagi nila akong ginagalit, kaya nasasaktan ko sila. Kasalanan nila yun. Ang tatapang nila, hindi naman nila ako kaya. Ganun ba? Abay malakas pala ang loob mo, bata ka. Paano yan? Dito ka na raw muna titira. Yang ganyang asta ay hindi pwede rito. Ito ang tatandaan mo. Ako ang batas dito. At kung hindi mo babaguhin yung ugali mong parang siga, abay mas siga ako sa'yo. Mas matigas ang ulo ko.
Hindi mo ako kaya. Talaga? Sure po kayo dyan, Lolo? Ba't talaga palang balasubas ka? Tay, kayo na pong bahala sa kanya. Pero sana naman po maski papano, bigyan niyo ng tsansa si David. Malakas po ang paniniwala ko na dito po siya matututo sa inyo, na dito siya magbabago. Sige, dito muna siya. Pero tandaan mo, Leticia, kapag hindi siya natuto, hindi ako magdadalawang isip na palayasin yan. Opo. Salamat po, Itay. Salamat po. Sana lang po, kayanin yung pagpasensya ng bata. Hindi pasensya ang kailangan sa ganyang klase ng bata, kundi disiplina at respeto. Yan ang ipapakain ko sa kanya rito araw-araw. Paano po, Tay? Kayo na po ang bahala sa kanya. Andiyan na po ang lahat ng mga gamit niya, mga damit, laruan, gadgets at iba pa. Tsaka po pala, ito po ang pera, panggastos niyo po maglolo. Buwan-buwan po ako magpapadala ng allowance niya. Saka Tay, kung maaari po, ay ipaayos niyo ang isang kwarto. Bumili ka po ng bagong kama niya, bagong kurtina, ipapintura niyo po. Tapos pakikabitan po ng aircon para naman maging komportable si David. Hindi ko kailangan yan, anak. Kaya kong pakainin ang anak mo. Ako ang bahala sa apo ko. Kung gusto mong bumait yung anak mo, kailangan matikman niya kung paano mamuhay ng simple at kung paano mabuhay ng walang nag-aasikaso sa kanya. Dito, matututo siya maghugas ng pinggan, magwalis ng bakuran, at kumain ng kung anong nakahain. Kasi Tay, baka naman mahirapan siya masyado. Hindi po kasi sanay si David sa ganon. Yan na nga ang problema eh. Kaya lumalaki ang ulo. Hindi marunong dumanas ng hirap. Hindi ko siya palalakihin dito na akala niya siya ang hari. Sige po, Tay. Kung yan po ang alam niyong makakapagpatino sa kanya. Basta kung may kailangan po kayo o kaya may maging problema sa kanya, tawagan niyo lang po ako. Sige anak. Babiyahe ka na ba? Pabalik ng Maynila? Opo. Kailangan ko na pong bumalik kagad kasi di ako pwedeng mawala ng matagal. Maski isang araw lang sa negosyo. O sige, ako na ang bahala sa anak mo. Paano anak? Aalis na si Mama ha. Huwag masyadong matigas ang ulo mo dito. Palagi ka sanang makikinig sa lolo mo. Talaga po bang iiwan niyo ako dito? Ayoko po dito, Mama. Wala pong internet. Hindi po ako makapag-games. Ano pong gagawin ko dito? Boring. Nagkatinginan ang mag-ama. Sumiryoso ang mukha ng matanda at saka napatingin kay David na parang binabasa na kagad kung anong ugali meron ang apo niya. Nagsasalita ito pero hindi nakatingin sa kanila. Tapos panay ang dut-dut nito sa kanyang cellphone. Madiin ang pagpindot niya sa screen. Halata sa kanyang muka ang pagkadismaya sa desisyon ng kanyang ina. Ano ngayon kung walang internet? Hindi mo naman yan ikakamatay ah. Oo nga, pero wala naman akong magawa dito. Ayoko dito, Mama. Hindi ka na pwedeng sumama sa akin, David. Dumito ka na muna sa lolo mo. Wala na tayong dapat na pag-usapan tungkol dito. Magpakabait ka dito, anak. Yun ang gusto ko. At kung mabait ka na, saka ka namin babalikan. Ano? Narinig mo naman siguro sinabi ng mama mo, David. Dito ka sa akin titira. At dito sa bahay ko, ikaw ang mag-a-adjust at hindi ako. Kung ayaw mo dito, problema mo na yon. Sige na, Leticia. Bumiyahe ka na at baka gabihin ka papabalik sa inyo. Sige po, Itay. Sandali nga pala. Kunin mo yung cellphone niya. Hindi niya kailangan yan dito. Ano ba naman yan? Bakit pati cellphone ko pag didiskitahan nyo? Ayoko! Hindi ko to bibigay! Anak, ibigay mo na. Kailangan natin sumunod sa patakaran ng lolo mo. Teka! Hindi fair to! Pati cellphone ko kukunin? Anong gagawin ko dito? Tutunga nga maghapon? Wala naman akong kaibigan dito eh. Wala akong kakilala. Tapos ngayon walang internet, walang cellphone, walang laro, walang kahit na ano. Prisoner ba ako dito ha?
Prisoner pala ha? Ayos, binigyan mo ko ng ideya. Aba, kung gusto mo maging prisoner, kaya kitang gawing totoong bilanggo dito. Kung gusto mo, ikadena pa kita sa puno dyan sa likod. Natulala si David sa sinabi ng kanyang lolo at di ito nakapagsalita. Hindi siya makapaniwala na matapang ang matandang nasa harapan niya. Ilang beses pa lang niyang nakita ang kanyang lolo at huli niya itong nakasama nang mamatay ang kanyang lola Minda. 3 taon na ang nakakaraan. Hindi matapang na lolo ang nakilala niya noon, kundi mabait at malalahaning matanda. Sunod din siya sa luho dito at kanyang naging tagapagtanggol kapag nagagalit sa kanya ang kanyang mama. Napayuko si David sa pagkakataong yun. Alam niyang maski magwala pa siya, wala nang mangyayari. Tingin niya sa lolo niya, hindi ito katulad ng kanyang mama na pwede niyang daanin sa paawa at paiyak-iyak. Hindi uubra ang arte niya rito. Dahan-dahang iniabot niya ang cellphone sa kanyang mama. Ngunit padabog, hindi na siya umimik. Hindi na rin siya nag-aksaya ng laway para umangal pa. Galit siya, pero mas lamang ang kanyang lungkot dahil mismong sa oras na yun ay naiisip niyang ipinamimigay na siya ng kanyang mga magulang. Simula ngayon, iba na ang takbo ng buhay mo dito, bata. Wala kang ibang aasahan dito kundi ang sarili mo. Kung gusto mong maayos ang buhay mo dito, matuto kang sumunod. Pagkaraan niyang maiabot ang kanyang cellphone, ay nagpaalam na si Aling Leticia. Sumakay na ito ng kanyang sasakyan at habang papalayo ang umaandar na kotse nito, lihim na napaluwa si David. Pero agad din niya itong pinunasan gamit ang manggas ng kanyang damit. Tila ayaw nitong ipakita sa kanyang lolo ang kanyang lungkot. Samantala, si Lolo Tasyo naman ay lumabas ng bahay at nagsindi ng kanyang sigarilyo sa harapan ng bakuran. Naiwan sa loob si David mag-isa sa isang bahay na amoy kahoy, amoy lupa at luma. Malayo sa amoy ng condo unit nila sa Maynila. Anak ng, anong klaseng buhay ba to? Pero kahit na anong reklamo niya, alam niya sa sarili niya na wala na siyang magagawa pa. Pagdating ng hapunan, isang simpleng pagkain lang ang inihain ni Lolo Tasyo. Pritong galunggong at kamatis. Tahimik na kumain ang matanda. Hindi niya pinansin ang kanyang apo na halos ayaw galawin ang pagkain. Nang matapos na itong kumain, tumayo na ito sa kanyang upuan at diretso labas ng bahay para muling manigarilyo. Pero bago niya iwan ang apo sa harap ng hapagkainan, nagbiling ito na kapag natapos na ang bata sa pagkain, ay kailangan itong magligpit ng kanilang pinagkainan at hugasan ito sa lababo. Naiwang nakasimangot ang bata. Hindi siya sanay sa simpleng buhay. Sanay siya sa spaghetti, sa hamburger at fried chicken. Nakatulala lang siya sa pagkain, nababagot, naiinis at nalulungkot. Lumipas ang halos 1 oras. Napilitan ang bata na tumayo at iniligpit niya ang pinagkainan ng kanyang lolo. Tinakman niya ang ulam na di naman niya kinain. Pagkatapos ay pumunta na siya sa kanyang kwarto. Isang maliit na kwarto yun, nakatabi lang halos ng silid ng kanyang lolo. Lumangit-ngit ang pinto nito ng kanyang buksan. Maliit lang ito, may lumang kutsyon na nabalutan ng isang kupas at luma ng bedsheet. May isang electric fan, pero ng kanyang sindihan ay malakas ang ugong na parang may umaandar na traktora. Nakaramdam siya ng init, kaya binuksan niya ang nag-iisang bintana sa silid na yon. Wala itong kurtina. Naramdaman niya ang malamig at preskong hangin mula sa labas. Humiga siya sa kama. Medyo matigas, hindi tulad ng kutsyon niya sa bahay nila na malambot at makapal. Sinubukan niyang pumikit. Binalot niya ng kumot ang kanyang buong katawan kahit mainit. Gusto niyang umiyak
pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Ayaw niyang marinig ng kanyang lolo dahil baka pagtawanan lamang siya nito. Biglang uminit ang pakiramdam ni David, kaya napilitan siyang alisin na ang kumot. Napatingin siya sa may bintana dahil naramdaman niyang may presensyang nanggagaling doon. Muntik na siyang mapasigaw sa gulat nang makita niya ang kanyang lolo Tasyo na nakadungaw at nakatitig ng matalim sa kanya. Bakit po? Dapat nakasara lahat ng pinto at bintana bago ka matulog para maiwasan ang hindi inaasahang pangyayari. May mga gumagala dito sa baryo tuwing gabi. Gumagala? Ano po yun? May mga nilalang na gumagala dito tuwing gabi. Kung hindi mo ito isasara, baka mamaya hindi na ako nakadungaw dito kundi isang aswang. Ano po? Aswang? May aswang po dito sa inyo? Meron. Kaya kung ayaw mo makaranas ng hindi maganda dito, siguraduhin mong nakasarado ang mga bintana mo at pinto. Umalis na sa harap ng bintana ang kanyang lolo. Agad siyang bumangon at isinarado ang bintana. Sinigurado niyang hindi ito basta-basta mabubuksan ng kahit na sino mang nasa labas. Maya-maya ay naisip niyang baka nagbibiro lamang ang kanyang lolo o kaya naman ay tinatakot siya. Pero nang maalala niya ang seryoso nitong muka, nakuha niyang matakot. Nagawa niyang maniwala. Bumalik sa higaan niya ang bata at sa oras na naipikit niya ang kanyang mga mata, hindi niya maiwasang isipin ang baryong kinalalagyan niya. At sa lugar na yon, ayon sa kanyang pagkakaalala, ay liblib, malayo sa syudad. Napapalibutan ito ng mga matataas na bundok na tila ba nagsisilbing pader sa buong baryo. May malawak ding gubat sa lugar na yon. Simple ang pamumuhay ng mga tao sa baryo. Karamihan sa kanila, ang ikinabubuhay ay pagsasaka, pangingisda sa ilog o nag-aalaga ng mga hayop tulad ng kambing, baka, kalabaw at mga manok. Walang malaking gusali, walang mall, walang arcades at sinihan, wala ring mga magagarang mga restoran. Naging mabagal ang oras ng gabing yun. Kaya naman, pakiramdam ni David ay magiging mabagal din ang oras para sa kanya habang naroon siya sa baryo. Nung biyahe nila ay nakita niyang walang halos nagbago sa baryo sa loob ng 3 taon. Ang mga bagay na nakatayo ay gawa pa rin sa mga kahoy at yerong mga kalawangin. Tulad sa bahay ng kanyang lolo, napabuntong hininga siya. Hindi niya lubos maisip ang dahilan kung bakit sa dami ng pera nilang mag-anak ay di man lang mapaayos ng matanda ang bahay nito. Gayong kaya naman nilang gawing mansyon o isang magandang rest house ang bahay ng kanyang lolo. Pagkalipas ng halos 1 oras na pag-iisip, biglang bumigat ang kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang muling ibinalot ang kumot sa kanyang katawan. Kahit mainit, kahit hindi siya komportable, nakatulog si David. Kinabukasan, nagising siya sa malalakas na tilaok ng mga manok. Paglabas niya ng kanyang kwarto, wala ang kanyang lolo. Sa ibabaw ng lamesa, may iniwang sulat ang matanda. Dinampot niya ang papel at binasa. Nalaman niya na nagpunta ng palengke ang kanyang lolo Tasyo. Napabuntong hininga siya. Napatingin sa lamesa at nakita niya ang 2 nilagang itlog. Maayos na nakalagay sa isang mangkok at katabi nito ang natakpang galunggong na hindi niya kinain kagabi. Napangiwi siya sa pagkain. Anak ng... ito na naman? Wala na ba talagang iba? Grabe naman ng parusang to, Mama. Gusto ko nang umuwi. Panay ang reklamo niya, pero naramdaman niya ang labis na panginginig ng kanyang kalamnan at ang kanyang tiyan ay panay na rin ang tunog. Wala na siyang pagpipilian. Hilo na siya at pakiramdam niya ay mawawalan na siya ng malay kung hindi siya kakain. Napilitan siyang umupo at harapin ang kanyang almusal.
Dahan-dahan, kahit nakasimangot, kinain niya ang itlog at tinikman ang malamig na galunggong. Pagkatapos kumain, nagligpit siya ng pinagkainan, gaya ng bilin ng kanyang lolo. Hindi niya alam kung ano pa ang gagawin. Kaya matapos hugasan ang mga plato, nagpasya siyang lumabas muna ng bahay at mamasyal. Naglakad-lakad siya sa bakuran. Nang mainip ay lumabas siya sa kalsada at di sa kalayuan ay nakita niya ang grupo ng mga batang naglalaro ng holin. Dahan-dahang lumapit sa kanila si David. Pinanood niya ang mga batang naglalaro. Naaliw siya kahit papano. Isang holin ang gumulong palapit sa kanya. Kaya naman, pinulot niya yun. Nilapitan siya ng isang matabang bata. Malaki ito kumpara sa kanya at sa ibang bata na naroroon. Marami itong hawak na holin sa kanyang mga kamay at puno na rin ang kanyang bulsa. Hoy! Sino ka ha? Hindi ka taga rito ah! Baka mamaya magdanakaw ka ha! Nang marinig yun, kumulo kagad ang dugo ni David. Hindi siya sanay na inaasar ng hindi niya kakilala. Hoy, hindi ako magnanakaw no? Huwag mo akong pinagbibintangan ha? Eh bakit nasa iyo ang hulin ko? Balak mo yan nakawin oh. Akin na nga mga yan. O di sa'yo na. Gumulong lang naman yan sa paa ko eh. Pinulot ko lang no? Huwag ka nang palusot. Kunwari ka pa eh. Nagagalit ka pa. Ano? Lalaban ka ba? Hindi mo ba alam na ako ang siga dito? Gusto mo suntukan tayong dalawa? Bago pa siya makasagot, itinulak siya ng bata sa balikat. Nawalan siya ng balanse at muntik na siyang matumba sa lupa. Lahat ng batang nakapaligid ay nagtawanan. Lalong nag-init ang kanyang ulo. Hindi niya na napigilan pa ang sarili. Sinugod niya ang matabang bata. Isang malakas na suntok ang pinakawalan niya at tumama ito sa mukha ng bata. Dahilan para mapaatras ito. Muli siyang sinugod ni David at lahat ng mga hinanakit niya at sama ng loob ay pinakawalan niya sa pagkakataong yun. Nataranta ang mga bata nang makitang nagugulpi na ang kanilang kalaro. Agad silang nagtawag ng kanilang mga kakampi. Dumating naman ang dalawang binatilyo na di hamak na mas malaki pa sa batang kalaban niya. Nang makita ito ni David, medyo kinabahan siya. Naisip niya na di niya kakayanin ang mga ito. Napaatras siya at humanap ng pwedeng takbuhan. Ngunit bago pa siya makatakbo, nahawakan na agad siya ng binatilyo sa kanyang damit. Sinubukan ni David na manlaban, pero malaki talaga ang dalawang bata. Agad siyang nakatanggap ng sipa at malalakas na suntok mula sa mga ito. Pero bago pa siya tuluyang mabugbog, ay may narinig siyang boses. Bitiwan niyo siya! Apo yan ni Lolo Tasyo! Lagot kayo! Lumingon si David. Isang batang lalaki na halos kasing edad lang niya ang kanyang nakita. Pero mas matangkad ito ng konti sa kanya. May dala itong mahabang patpat sa kamay at ang muka ay seryosong seryoso. Pag di kayo tumigil, isusumbong ko talaga kayo sa lolo niya! Lagot kayo doon! Natigilan ang mga binatilyo. Binitiwan nila si David. Apo ka pala ni Tatang Tasyo eh! Bakit di mo naman kagad sinabi? Eh di sana, hindi ka nabugbog. Halatang biglang bumait ang mga bata. Tila naduwag at humingi pa ng tawad sa kanya. Kagad na umalis ang mga bata kasama ang iba pa nilang mga kagrupo. Naiwan si David at ang bagong bata na dumating. Nagkatinginan silang dalawa. Salamat ha. Iniligtas mo ako sa kanila. Naku, wala yun. Ako nga pala si Miko. Doon lang ako nakatira sa kabilang bahay nyo. Kaya alam kong apo ka ni Lolo Tasyo. Ako naman si David. Nagkamay silang dalawa at sa pagkakataong yun, nakaramdam ng saya si David. Dahil sa wakas ay may nakilala na siyang posibleng maging kakampi niya at maging kaibigan. Ipinasyal siya sa saglit ni Miko sa baryo at ipinakilala sa ibang bata na taga roon. Pagkatapos ng halos isang oras na paglalaro, ay umuwi na sina David at Miko. Pagkarating sa bahay,
Nadatnan niya ang kanyang lolo Tasyo na nakatayo sa may pinto. Seryoso ang mukha nito na nakatitig sa kanya. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Oh, mabuti naman at umuwi ka na. Lolo, kasama ko po si Miko. Naglaro po kami sa labas. Sige na, umuwi ka na muna, Miko. At kakausapin ko lamang itong apo ko. Opo, Lolo Tasyo. David, mamayang hapon susundin kita dito ah. Laro tayo ulit. Tumango si David. Nang wala na sa paningin niya ang batang lalaki, tinawag siya ni Lolo Tasyo sa loob ng kanyang bahay. Mabigat ang salita nito at parang galit. Hindi naman maunawaan ni David kung bakit. Anong ginawa mo sa labas, ha? Naglaro lang po kasama si Miko at yung iba pang mga bata. Bakit? May problema ba? Gusto mo bang kutusan kita ngayon? Bakit ba ganyan ka makipag-usap sa mas nakatatanda sa'yo? Hindi ka tinuruang magpo at opo sa pagsagot. Pasensya na po. Hindi kasi ako sanay eh. Ano bang kasalanan ko po? Bakit galit ka po? Ano itong nabalitaan ko na nagnakaw ka raw ng Holin tapos nambugbog ka pa ng bata rito? Talaga bang pati ang pagiging basagolero mo sa Maynila ay dadalhin mo dito? Natigilan si David sa kanyang narinig. Nanlaki ang kanyang mga mata at di makapaniwala na naniwala kagad ang kanyang lolo sa kwento ng iba na di man lang nangingi ng paliwanag sa kanya. Napahawak siya sa kanyang tagiliran na medyo napuruhan ng sipain ng kanyang nakalaban. Naramdaman niya ang bahagyang pagkirot nun. Lolo, hindi ko naman po ninakaw yung Holin eh. Napulot ko lang po yun. Gumulong po sa may pako kaya kinuha ko po. Isusoli ko naman po dun sa may-ari. Kaso inaway naman po ko. Inaway ka? Tapos, nakipagbasag ulo ka na? Maanong isinoli mo na lang sana para hindi ka na nakipagsuntukan pa? Hindi ka ba marunong magpakumbaba? Bakit sa akin kayo nagagalit? Sila naman po nauna. Tinulak nila ako at sinabihan pa na magnanakaw kahit di naman totoo. Aba, sumasagot ka talaga, ha? Sa Maynila siguro, nasanay kang ganyan na palaban ka. Pwes dito, hindi uubra ang ganyan. Ako nagsasabi sa'yo. Umalis si Lolo Tasyo sa kanyang harapan at pumunta ito sa kusina. Maya-maya ay nakita niya itong muling palapit sa kanya. May hawak na palanggana na may lamang munggo. Nakita niyang ibinuhos niya ito sa sahig. Sige, lumuhod ka riyan sa munggo. Ngayon na, para matuto kang huminahon at rumespeto ng kapwa mo tao. Hindi makapaniwala ang bata. Tinignan niya ang mga butil ng munggo sa sahig. Tapos ang kanyang lolo Tasyo. Tatanggi pa sana siya at makikipagtalo. Pero nang makita niya ang seryoso at galit na mukha ng matanda, ay wala na siyang nagawa kundi ang lumuhod. Kumirot kagad ang kanyang tuhod sa sakit ng mga maliliit na butil na kanyang naluhuran. Hindi naman kasi ako magnanakaw eh. Hindi naman ako masama. Hindi nga ba? Bakit nandito ka? Hindi nakasagot ang bata. Pinili na lamang nitong yumuko at tiisin ang sakit ng kanyang mga tuhod. Mag-iingat ka sa mga kilos mo dito, ha? Huwag mong hayaang maging pangit ang pangalan mo, lalo na't apo kita. Ang mga tao dito, malaki ang respeto at takot sa akin. Kaya sana, hindi ikaw ang sumira na maganda kong reputasyon dito sa baryo na to. Nagkakaintindihan ba tayo? Sa kauna-unahang pagkakataon, umiyak si David. Wala itong nagawa, kundi ang tumango na lang at tanggapin ang masasakit na salita ng kanyang lolo. Tahimik siyang lumuha habang nakaluhod pa rin sa munggo. Maya-maya ay bumukas ang luma nilang pinto at nakita niya si Miko na nakatayo doon na may hawak ng isang mangkok. Nakangisi pa ito pero agad na nagbago nang makita ang kalagayan ng kanyang bagong kaibigan. Hala, Lolo Tasyo, bakit po nakaluhod si David sa munggo? Ano pong kasalanan niya? Abat,
Hindi mo ba alam kung ano nangyari? Akala ko ba'y magkasama kayo? Di mo ba nakita na nagnakaw siya ng holin at nakipagbugbugan? Naku Lolo Tasyo, hindi po totoo yun. Nandun po ako kanina kaya alam ko po kung ano talaga nangyari. Hindi naman po niya ninakaw yung holin eh. Gumulong lang po sa paa niya yon, tapos pinulot niya po. Sinabihan po kagad siya nung siga na si Tabang JM. Sinabihan kagad siya ng magnanakaw. Tapos yun, inaway po nila. Nanghingi pa nga po ng tulong sa ibang bata na kapwa niya siga eh. 3 po sila. Binugbog po nila si David. Natigilan si Lolo Tasyo sa kanyang narinig. Napatingin siya sa munggo, tapos kay David na tahimik na umiiyak. Kita sa mukha ng matanda ang pagdadalawang isip, pero hindi niya kagad binawi ang parusa. Siya nga po pala. Ito po oh, may dala po akong ulam. Pinabibigay po ni nanay sa bago kong kaibigan. Ganun ba? O sige Miko, sabihin mo sa nanay mo, maraming salamat. Wala pong anuman Lolo. Siya nga po pala. Huwag na po sana ninyong pagalitan si David kasi mabait naman po siya eh. Kasundo na nga po siya agad ng mga kaibigan kong bata eh. Naglaro po kami at naglibot po kami dito sa baryo ng halos 1 oras. Kaya Lolo, kung maaari lang po sana eh, patawarin niyo na po siya. Wala po siyang kasalanan. Sige na Miko, salamat dito. Hayaan mo at pag-iisipan ko mga sinabi mo. Sige po. Pagkaalis ni Miko ay lumapit si Lolo Tasyo kay David. Sige na, tumayo ka na iho. Dahan-dahan niyang inalalayan si David na tumayo. Kinapa niya ang mga butil ng munggo na dumikit sa balat ng bata at marahang tinanggal yun kahit pa umuungol si David sa sakit. Aray! Aray ko Lolo, masakit! Aray! Nakita niya ang mapupulang marka sa tuhod ng bata. Naramdaman niya ang kurot ng awa para dito, pero pinili niyang hindi ito ipakita. Nanatili siyang matigas at malamig. Sa isip niya, kailangan pa ring matuto ang bata sa kahalagahan ng disiplina. Nang matapos, pinaupo niya si David. Tahimik ang isa't isa hanggang sa unang nagsalita si Lolo Tasyo. Anong nangyari sa iyo, Apo? Bakit ba ganyan ang ugali mo? Masyado kang palaban at agresibo. Parang palaging takaw gulo. Kasi po dati, lagi nila akong tinutokso sa school. Lagi po nila akong inaasar, inaaway, binabato po ng kung ano-ano. Dati, hindi naman po ako lumalaban eh. Umiiyak lang po ako sa isang tabi. Kaso, namihasa po sila. Halos araw-araw, Lolo. Ako yung pinagtitripan nila at sinasaktan. Minsan pa nga po, binato nila ako ng basag na bote. Ito po oh. Dahan-dahang tinupi ni David ang manggas ng kanyang damit. Saka ipinakita ang pilat sa kanyang braso. Ito po, nasugatan po ako dahil doon. Nagsumbong naman po ako kila mama eh. Pero ako pa po ang pinagalitan nila. Ang sabi lang nila, umiwas na lang daw ako sa mga bully. Parang hindi po sila naniniwala sa akin. Kahit nga po mga teachers ko eh. Mas pinaniniwalaan ng mga bully. Lagi na lang ako yung pinapagalitan nila. Laging ako yung nasisisi. Wala pong kumakampi sa akin, Lolo. Kahit si Mama at Papa, hindi sila nakikinig sa akin. Nakakapagod na po eh. Huminto sandali si David. Pinipigilan ang muling pag-iyak. Pinipigilan na rin ng matanda ang kanyang emosyon ng oras na yon. Mabigat ang kanyang dibdib sa bawat salitang narinig sa kanyang apo. Kaya po natuto akong lumaban, Lolo. Kasi kung hindi, baka mas lalo lang nila akong apihin. Pero kahit lumaban ako, mas lalo akong inayawan ng mga tao sa eskwelahan. Para bang wala na akong lugar kahit saan, Lolo. Walang may gusto sa akin. Kahit sa bahay namin. Natahimik si Lolo Tasyo.
Naalala niya ang kanyang sarili nung bata pa siya, kung paano rin siya minsang naging katulad ni David. Ipinaglaban ang sarili sa mundo na walang nakikinig. Hindi ko alam na ganyan ang pinagdaraanan mo, Apo. Pero mali pa rin na sinilusyonan mo ito sa pamamagitan ng pakikipag-away. Ito ang tatandaan mo, Apo. Hindi lahat ng problema ay kailangan daanin sa galit at sa pakikipagbasag ulo. Ano po ang gagawin ko? Dapat ba hinayaan ko na lang po sila na saktan ako? Na sana hindi na lang ako nagsalita kasi wala namang nakikinig sa akin at ako palagi ang mali, ganun po ba? Hindi mo naman kasi kailangan ng makikinig sa'yo. Ang importante, alam mo sa sarili mo kung sino ka at ano ka. Hindi mo talaga maiiwasan na minsan may mga taong hindi maniniwala sa'yo at gagawa ka ng masama. Kasi may mga tao talaga na mahilig mainggit sa kapwa nila. Pero kaya mong patunayan sa kilos mo kung sino kan talaga. Hindi sa paraan ng pakikipag-away, kundi sa tibay ng loob mo at sa kabutihan ng iyong puso. Napatingin si David sa kanyang lolo. Hindi man niya lubos maintindihan lahat ng sinabi nito, pero ramdam niya ang sinseridad nito. Sa unang pagkakataon, parang nagkaroon siya ng karamay. May isang tao na nakinig sa kanya at pinayuhan siya tungkol sa buhay. Mula sa araw na ito, Apo, hindi mo na kailangan lumaban na mag-isa. Apo kita, ako ang kakampi mo sa lahat ng pagkakataon. Pero kailangan mong matuto kung paano lumaban sa tamang paraan. Hindi na mapigilan ng bata ang muling mapaiyak. Mabilis niyang pinahid ang mga ito sa damit. Pero nakita ulit yun ni Lolo Tasyo. Hindi na siya sinermonan pa. Sa halip, hinawakan niya ng bahagya ang ulo ng bata at ginulo ang kanyang buhok bilang tanda ng kanyang pagmamalasakit at pagmamahal sa kanyang apo. Pagdating ng gabi, bago matulog si David, matagal siyang nakatingin sa yero. Napangiti ang bata dahil sa wakas may isang taong handa na ring makinig at umintindi sa kanya. Nakatulog siya ng mahimbing. Maaga pa lamang ay naroon na si Miko sa bahay ni na Lolo Tasyo. Bitbit niya ang isang tirador na yari sa kahoy at goma. Tara na David, manguhuli tayo ng ibon. Nako, hindi ako marunong yan, Miko eh. Ang dali-dali lang nito, no? Turuan kita. Ganito oh. Lalagyan mo lang ng bato, tapos hihilain mo tong goma na to. Tapos bibitiwan mo. O di ba? Ang dali lang. Ikaw naman, subukan mo. Inabot ni Miko ang tirador kay David. Kinuha naman ito ni David at sinubukang gayahin ang ginawa ng kanyang bagong kaibigan. Yan, sige, ganyan nga. Ipitin mo yung bato sa goma, tapos hilahin mo palapit sa'yo. Medyo lakas-lakasan mo lang ng konti. Sumunod si David, pero nang hilahin niya ang goma, muntik nang tumalsik ang bato sa paa niya. Dahan-dahan lang, huwag ka magmamadali. Nako, Miko, ang hirap pala. Akala ko madali lang. Okay lang yan. Ako nga dati, 1 linggo kong puro mintis eh. Ganyan talaga kapag nagsisimula ka pa lang. Medyo mahirap, pero matututunan mo rin. Talaga? Oo naman. Halika, tulungan na nga kita. Ayusin mo ang paghawak. Dapat steady lang. Yan, ganyan. Tapos, paghila mo, itutok mo yung bato sa gusto mong patamaan. Tapos, saka mo bitiwan yung goma. Hindi yung buong tirador ha. Matyagang tinuruan ng bata si David ng tamang paraan. Sinubukan uli niya at ngayon ay mas maayos na. Umangat ang bato pero hindi pa rin tumama sa target. Yun lang. Hindi pa rin tumatama. Huwag ka mag-alala, magagawa mo yan. Practice lang ang kailangan mo. Ano, tara na. Doon na tayo sa may kakauyan. Natuwa si David. Kaagad niyang inayos ang kanyang sarili
at sumama kay Miko. Wala ang lolo niya ng mga oras na yon. Madaling araw pa lang ay umalis na ito papunta sa bukid para bantayan ang pag-aani ng kanyang palayan. Bitbit ang terador, naglakad-lakad ang dalawang bata sa may bukana ng gubat. Namangha si David nang makita ang maraming ibon sa lugar na yon. Pero palagi silang mintis at nabubugaw lang nila ang mga ibon at wala namang natatamaan. Sa halip na mainis ay mas lalo pa silang natuwa. Ang hirap naman pala manghuli ng ibon, Miko. Akala ko madali lang. Ayos lang yan. Tiyaga lang, makakatama din tayo. Tara, doon naman tayo sa bandaron. Nagpalakad-lakad sila. Sinundan ang mga lumilipad na ibon. Muli pa nilang sinubukang magtirador at isang ibon ang kanilang natamaan. Labis ang naging tuwa ng dalawang bata sa kanilang naging tagumpay. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa hindi na nila namalayan na papasok na sila sa gubat at palayo na ng palayo sa baryo. Huli na ng mamalayan ni Miko na hindi na pamilyar sa kanya ang mga tanawin sa lugar. Hindi na niya kabisado ang mga dinadaanan nila. Nagsimula na silang kabahan. Nasa na tayo, Miko? Ha? Hindi ko nga rin alam eh. Mabuti pa, bumalik na lang tayo. Nagpalitan sila ng tingin. Naglakad pa sila. Umaasang matatagpuan nila ang daan pauwi. Ngunit sa paglalakad nila, hindi nila namalayan na mas lalo na silang napapalayo at patungo na sila sa pusod ng gubat. Napunta sila sa isang kakaibang lugar kung saan nakita nila ang isang maliit na komunidad. Sobrang tahimik ang lugar. May mga bahay nga silang nakita pero wala namang tao. Sarado ang mga pintuan at bintana. Halos wala ring hayop na naroon. Malamig ang simoy ng hangin sa lugar na yon. Pero may kakaibang hatid na amoy. Parang masangsang. Hala! Nasang lugar tayo? Shh! Huwag kang maingay. Baka mamaya may mga nakatira dito pero masasamang tao naman pala. Hala? Oo nga. May naikwento pala sa akin ng si Lolo Tasyo tungkol sa isang baryo ng aswang dito sa gubat. Mukhang ito na yung lugar na yun. David, umalis na tayo dito. Hindi tayo ligtas sa lugar na to. Ibig mo sabihin, lugar to ng mga aswang? Hindi ako sigurado. Pero basta, alis na tayo dito. Tara na, bilisan na natin. Nag-ingat ang dalawa sa kanilang mga hakbang. Ayaw nilang gumawa ng ingay. Kung sino man ang nakatira sa lugar na yon, ayaw na nilang makaabala. Ngunit bago pa sila umalis, nagmasid muna sila sa paligid. May nakita silang isang malaking ibon na nakatali sa puno. Isang malaking agila. Sugatan ito. Ang mga pakpak nito ay may dugo at ang katawan ay payat na tila ilang araw nang hindi nakakakain. Nakatingin ang dalawang bata sa agila. Kawawa naman siya. Tignan mo, Miko. Oo nga eh. Anong gagawin natin? Pakawalan natin. Sigurado ka? Baka mamaya may makakita sa atin tapos... Huwag na lang tayo maingay. O sige. Hindi na sila nagdalawang isip. Lumapit sila ng dahan-dahan sa agila. Tinitigan sila nito, ngunit wala ng lakas para lumaban o humuni ang kawawang ibon. Mabilis nilang kinalagan ang tali sa paa ng agila. Nagawa nilang palayain ang ibon. Subalit nang bitiwan nila ito, hindi ito lumipad. Naglakad lang ang agila. Nanginginig ito at mahina. Hindi nila malaman kung ano ang gagawin. Buhatin na lang natin, David. Sinubukan nilang buhatin pero masyado itong mabigat. Pinagkaisa nila ang kanilang lakas. Binuhat nila ang agila. Wala namang pagtanggi ang malaking ibon. Parang sumusunod pa nga ito sa kanila. Parang alam nito na tinutulungan siya ng dalawang bata. Sa paglalakad nila, tila tinuturo ng agila ang daan. Kapag lumili sila,
Humuhuni ito at itinuturo ng kanyang kuko ang tamang direksyon. Minsan ay ginagamit nito ang paa para ituro ang daan. Hindi nila alam kung ilang oras na silang naglalakad. Mainit na at pagod na rin sila. Humakalam na rin ang kanilang mga tiyan, pero hindi sila tumigil sa paglalakad. Sa wakas, ilang sandali pa ay unti-unti nang naging pamilyar ang paligid. Ayos, kabisado ko na ang daan dito, David. Malapit na tayo makalabas ng baryo. Hay, sa wakas, makakauwi na tayo. Akala ko talaga aabuti na tayo ng gabi dyan sa gubat eh. Kinakabahan ako ng sobra. Buti na lang at pinakawalan natin tong agila, no? Malaking tulungan na gawa niya. Naituro niya sa atin ang daan. Ang astig niya, no? Para siyang may sariling pag-iisip. May sarili naman talagang pag-iisip ang isang agila eh. Matalinong hayop ang mga yan, Miko. Ganun ba? Hindi ko alam eh. Akala ko, basta hayop, hindi marunong mag-isip ng ganun. Hindi sigurado akong alam ng agila na to na naligaw tayo. Kaya itinuro niya sa atin ang daan palabas. Ayos ano nang gagawin natin dito sa agila? Marami siyang sugat at nangihina siya. Baka kaya siyang pagalingin ni Lolo. Ay, oo nga pala. Kayang-kaya siyang pagalingin ng lolo mo. Kasi dati, isang mahusay na antingero at albularyo si Lolo Tasyo. Marami siyang napapagaling ng mga may sakit. Kaya sigurado ko na mapapagaling niya ang agilang to. Kung ganon, ay dadali natin siya kay Lolo para gumaling na kagad ang sugat niya. Para makalipad na ulit siya. Gusto kong makita siya kung paano lumipad. Ako rin. Sa laki nito, tignan mo. Baka pwede niya tayong isakay. Loko, kawawa naman. Ang bigat-bigat natin kung bubuhatin niya tayo pa itaas. Oo nga, no? Di, kaibiganin na lang natin. Alam mo, magiging sikat tayo sa buong baryo kapag naging kaibigan natin tong agila na to. Maraming maiinggit sa atin. Wag. Kapag magaling na siya, hayaan na lang natin siyang makalipad ulit. Ayoko siyang gawing alaga, itali o ikulong. Mahirap yun Masakit sa pakiramdam. Ganun ba? Di sige. Ayos lang. Sa bagay, masaya naman ako. Maski tayong dalawa lang ang magkaibigan Oo naman. Salamat, Miko Salamat sa pagiging isang mabuting kaibigan. Walang anuman, David. Teka, saan na nga ba ang daan pa uwi? Ano? Akala ko ba'y kabisado mo ng lugar na to? Ikaw talaga Joke lang. Ikaw naman, hindi ka na mabiro. Diyan sa kaliwa. Sure ako. Ayun Tanaw na dito yung bungad ng gubat. Saka yung kalsada natin. Tara na. Ay, salamat. Makakauwi na tayo. Nang makalabas na sila, napansin nila ang pagbabago sa agila. Parang lumakas ito ng konti. Ibinuka nito ang pakpak at kahit halatang hirap, unti-unti itong pumapagaspas. Tumigil sa malawak na damuhan. Binitiwan na rin nila ang agila. Ilang segundo itong nakatayo, pagkatapos ay sumubok na lumipad. Mabagal pero matagumpay itong nakalipad ng mababa hanggang sa tuluyang naglaw sa kanilang paningin. Nagpalakpakan ng dalawa sa tuwa. Ang galing! Nakalipad na rin siya sa wakas! Oo nga, kaya lang, uwian na talaga. Baka pagalitan na tayo kung saan na tayo nasuot. Pareho silang pawisan at pagod, pero hindi nila alintana yon. Napalitan ang lahat ng yon ng saya. Habang papalabas sa gubat, dama nila ang kakaibang ligaya sa puso nila. Pagdating nila sa bahay, nakita nila kagad si Lolo Tasyo na nakatayo sa harap ng pinto nito at panay ang hit-hit ng sigarilyo. Makikita ang pag-aalala sa mga mata niya. Napangiti na lang ito nang makita ang pag-uwi ng apo. Pero sandali lang yon dahil ang ngiti niya ay napalitan ng seryosong muka. Saan kayo nang galing? At ang dudungis niyong dalawa? Lolo, naglaro lang po kami ni Miko. Ba'y kanina ka pa hinahanap ng mga magulang mo, Miko? Saan ba kayo nagsuot? Wala kayo dito sa baryo? Lolo, ang totoo po niyan naligaw po kami sa gubat habang naninirador po kami ng ibon. Ano ka mo? Nagpunta kayo sa gubat?
Abay, hindi nyo ba alam kung gaano kadelikado roon? Mabuti na lamang at walang masamang nangyari sa inyo roon. Sorry po, Lolo Tasyo. Hindi po namin sinasadya. Hindi po namin namalayan na nakalayo na po pala kami. Tapos, yun nga po, bigla po kaming naligaw. Natagalan po kami bago makalabas sa gubat. Opo, Lolo. Sorry po talaga. Hindi na po mauulit. Hindi biro yung ginawa niyo na pagpunta sa gubat. Maraming mababangis na hayop doon. Paano kung nasaktan kayo? O kaya hindi na nakabalik? Ano na lang ang sasabihin ng mga magulang nyo, ha? Lalo ka na, David. Ano na lang ang sasabihin ng mama mo kung may masamang nangyari sa'yo? Sorry na po talaga, Lolo. Hindi na po mauulit. Siguraduhin mo lang. Ako, hindi ko kayo hinihigpitan sa paglalaro. Pero sana naman, tandaan nyo lahat ng mga biling ko. Huwag kayong lalayo sa baryo dahil delikado. Maraming masasamang elemento nandito. Naghihintay lamang ng tamang pagkakataon para makagawa ng di maganda. Saka sa gubat, huwag na kayong babalik doon. Alam nyo bang, merong isang baryo ng aswang sa pusod ng gubat? Alam po namin, Lolo. Nakita nga po namin yun eh. At may iniligtas pa po kaming isang malaking agila na bihag nila. Ano kanyo? Anong nakita nyo? May mga bahay po, pero wala pong tao, Lolo. Anong wala? May mga tao sa baryo na yon. Mabuti na lamang at walang nakakita sa inyo doon. Kundi, baka hindi na kayo nakauwi. Ay, Diyos mio! Ang kukulit nyo! Huwag nyo na tong uulitin, ha! Teka, sinabi nyong meron kayong nailigtas na agila. Nasaan na yung agila? Wala na po, Lolo eh. Matapos niya po kaming ihatid dyan sa bukana ng gubat, lumipad din po siya palayo. Ganun ba? O siya, pumasok ka na sa loob ng bahay, David. At ikaw naman, Miko, umuwi ka na muna sa inyo at tiyak nag-aalala na ang mga magulang mo. Ay nako, pambihirang mga bata kayo, oo. Sige po, Lolo. Pasensya na po uli. O ikaw, kumain ka na doon sa loob. Nagluto ko ng tinolang manok. Wow! Sa wakas, karne na ang ulam namin. Pagpasok ni David sa loob ng bahay, ay kagad niyang naamoy ang masarap na amoy ng nilutong ulam ng kanyang Lolo Tasyo. Agad na kumalam ang kanyang tiyan. Mabilis siyang nagsandok ng kanyang ulam at kanin at nagsimula ng kumain. Panay ang higop niya ng masarap na sabaw. Samantala, pagsapit ng gabi, maagang nakatulog si David. Marahil dahil na rin sa pagod sa halos maghapon na paglalaro kasama si Miko. Ang paligid ay tahimik. Tanging huni lang ng kuliglig at huni ng mga panggabing ibon ang maririnig sa labas. Mahimbing na rin maski ang tulog ng matanda. Ilang sandali pa, bigla na lang napabalikwas ng bango ng bata nang makarinig ng isang malakas na ingay mula sa labas. Hindi yun pangkaraniwang naririnig sa gabi. Pinakinggan itong mabuti na David. Maya-maya pa ay parang naramdaman niyang para siyang tinatawag nito. Dahan-dahan siyang bumangon at binuksan ang bintana. Tumambad sa kanya ang isang pamilyar na anyo ng isang nilalang. Nakadapo sa isang sanga ng puno sa tapat ng kanilang bahay. Hala! Siya yun! Bakit siya nandito? Kahit nagtataka, ay nakaramdam ng tuwa si David nang makitang muli ang iniligtas nila na agila. Lumapit ito mismo sa bintana, parang gustong pumasok. Sa sobrang tuwa at pagkasabik, lumabas si David ng kwarto at binuksan ang pintuan sa sala. At doon niya pinapasok ang agila. Hindi nagtagal, nagising si Lolo Tasyo sa narinig na pagbukas ng pinto at sa malakas na kalabog at pagaspas ng pakpak. David, ikaw ba yan? Ano bang ingay yan, ha? Paglabas niya ng silid, natigilan ang matanda dahil isang malaking agila ang nasa loob ng bahay nila. Ano to, David? Saan galing yan? Bakit may malaking agila dito sa loob ng bahay ko? Lolo, siya po yung agila na tinulungan po namin ni Miko sa gubat. Sigurado ka? Nako,
Ang mabuti pa ilayuan mo na yan. Tignan mo muna kung talaga bang agila yan o nagbabalat kayo lamang. Lumapit si Lolo Tasyo sa agila at maingat niya itong tinignan. May naramdaman siyang kakaiba. Tila ba may kakaibang enerhiya ang nilalang. Pero nang makita niya ang mga sugat ng agila sa pakpak at sa katawan nito, napanatag ang matanda. Sige, kunin mo yung baul sa ilalim ng higaan ko. Kailangan nating magamot ang mga sugat niya. Kaagad naman na sumunod si David sa inutos ng kanyang lolo. Kinuha niya ang lumang baul kung saan naroon ang mga halamang gamot at pampahid ng kanyang lolo. Iniabot niya ito sa kanyang lolo. Maingat nilang nilinisan at nilapatan ng lunas ang mga sugat ng agila. Hindi ito nanlaban, parang sanay na sa haplos at presensya ng tao. Kinabukasan, nagulat si Miko nang makita niya ang agila na nakadapo sa puno sa bakuran nila. Uy! Yung iniligtas nating agila oh! Paano nakarating yan dito, David? Di ba? Pinakawalan na natin yan? Oo nga eh. Basta na lang siya dumating kagabi. Ang galing no? Bumalik talaga siya. Oo nga eh. Ngayon, alaga na namin siya ni Lolo. Ano kayang magandang ipangalan sa kanya? Ha? Bakit naman bibigyan mo pa ng pangalan? Ano yan? Aso? Bakit naman hindi? Saka hindi lang naman aso ang alagang binibigyan ng pangalan ah. Ano kaya kung Aruyo? Aruyo? Mas maganda kung bagwis para mas astig. Nako, marami ng alaga ang tinatawag na bagwis eh. Ayoko nun. Aruyo na lang. Sige, ikaw ang bahala. Pwede na rin, kakaiba ang pangalan niya. Mula ng araw na yon, naging kasama na nila si Aruyo sa araw-araw. Maski hindi ito nakatali sa puno, ay hindi ito umaalis. Minsan ay lumilipad ito sa kalangitan at naghahanap ng kanyang makakain, pero bumabalik din kagad ang agila. Naging mabuting kaibigan talaga si Aruyo. Lalo din itong napalapit kay David. Madalas silang maglaro sa bakuran at para itong aso na palaging nakasunod kahit saan man siya magpunta. Hindi nagtagal ay gumaling ng tuluyan ang agila. Bumalik ang lakas at sigla nito. Ang kanyang mga mata ay naging mas malinaw. Naging mas makintab ang balahibo at lumapad pa ang matitibay nitong mga pakpak. Isang gabi, habang natutulog si Lolo Tasyo, hindi mapakali ang bata. Parang may humihila sa kanya palabas ng bahay. Tumayo siya at dahan-dahang binuksan ang pinto. At sa may lilim ng punong mangga, nakita niya si Aruyo, nakadapo. Tahimik, pero may kakaibang liwanag sa katawan. Nagulat si David. Ang katawan ni Aruyo ay tila may sinag na ginto. Nagniningning ito sa dilim na parang bituin. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Lumapit siya at paglapit niya, tumingin ng diretso ang ibon sa kanya, mata sa mata. At doon, parang may tinig na pumasok sa kanyang isipan. Hindi ito nagsalita gamit ang bibig, pero malinaw sa kanyang isip ang mensahe. Nagpapasalamat ang ibon sa kanya. Pagkatapos nun, bumaba ang agila sa paanan ni David. Iniunat nito ang mga pakpak at yumuko ang katawan. Tila nag-iimbita na sumakay ang bata sa kanyang likod. Nako, ayoko Aruyo. Baka mamaya mahulog ako eh. Baka hindi mo ako kayanin. Ngunit sa isang iglap, napansin niya na parang lumapad lalo ang likod ng agila. Mas lumiwanag pa ito ng bagya at mas ligtas tignan. Unti-unti ay mas nilapitan pa ni David ang ibon at sa dahan-dahang pag-akyat niya, naramdaman niyang ligtas siya. Kumapit siya na maigpit sa isang iglap. Lumipad ang agila. Kaagad na tumama ang malamig at preskong hangin sa mukha ni David. Ang buhok niya ay tumataas sa bilis ng ihip ng hangin. Ngunit imbis na takot ang maramdaman, ay kakaibang tuwa ang naramdaman niya. Tuwa na parang lumaya siya mula sa lahat ng lungkot at problema.
Sa itaas, nakita niya ang buong baryo. Maliit ang mga bahay. Kita rin niya ang ilog na kumikinang sa ilalim ng sinag ng buwan. May mga ulap na halos maabot niya. Ramdam niya ang katahimikan sa itaas. Walang ingay, walang gulo, puro kapayapaan lang. Napangiti ng mga oras na yon si David. Woohoo! Ang ganda dito sa itaas! Grabe! Ang sarap lumipad! Hindi niya alam kung gaano sila katagal sa ere, pero labis ang naging saya ng bata sa ipinaranas na yun sa kanya ng agila. Para ako nananaginip! Astig! Woohoo! Pagbalik nila sa lupa, marahang lumapag si Arroyo sa tabi ng bahay. Tumalon pababa si David at hindi pa rin makapaniwala sa naranasan. Tinapik niya ang agila. Salamat, Arroyo ah. Isa kang tunay na kaibigan. At higit pa. Tumingin sa kanya si Arroyo, parang ngumingiti rin. At mula noon, gabi-gabi, bago matulog, hindi na niya nakakalimutang silipin ang labas. Baka sakaling muli siyang isama ng mahiwagang agila sa paglipad. Hanggang sa isang gabi, habang natutulog ang bata, bigla siyang nagising sa kakaibang tunog sa labas. Malakas na hangin, parang may malaking pakpak na lumilipad. Napabalikwas siya ng bangon. Ha? Si Arroyo? Wala na siyang inaksayang oras. Hindi na niya ito sinilip pa sa bintana. Agad siyang lumabas ng bahay. Inisip niya na baka muli silang lilipad ng alagang agila. Pero paglabas niya, hindi niya ito nakita. Wala si Arroyo sa nakasanayang pwesto nito sa puno ng mangga. Hala? Wala naman pala siya eh. Nasaan na kaya yung ibon na yun? Nalungkot si David. Papasok na sana siya sa bahay nang mapansin niya ang ilang nilalang na lumilipad sa itaas. Akala niya ng una ay mga ibon o marahil ay isa na namang sorpresa ni Arroyo. Ngunit habang nakatitig siya sa itaas, may narinig siyang kaluskos mula sa kabilang bahagi ng bakuran. Isang mahina ngunit pamilyar na tunog. Paglingon niya, nakita niya ang agila, tila nagtatago sa likod ng mga halaman at puno. Nilapitan niya ito. Sa di inaasahang kilos ay itinulak siya nito gamit ang kuko at tuka. Agad na naunawaan ito ni David. Agad siyang nagtago. Yumuko siya katabi ni Arroyo at mula doon ay malaya niyang napagmasdan kung anong klaseng nilalang ang lumilipad sa itaas. Ilang sandali pa, bumaba ang tatlo. Dumapo ang isa sa bubong ng kanilang bahay, habang ang dalawa naman ay dun dumapo sa poste ng puno ng nyog. Hindi sila mga ibon. Mas malaki ang kanilang mga pakpak. Maitim, parang sa paniki. Balot ng balahibo ang kanilang mga braso at binti. Ang mukha nila ay parang tao, ngunit mahaba ang kanilang ilong. Matulis din ang kanilang baba at pula ang kanilang mga mata. Ang balat nila ay tila magaspang, parang sunog, at ang kanilang mga kuko ay mahahaba't matutulis na parang kutsilyo. Ang isa sa kanila ay ngumisi. Kitang-kita ni David ang matutulis nitong mga pangil na halos lumabas sa labi. Mabango ang paligid. Parang amoy dugo ng tao. Napakapit si David sa balahibo ni Arroyo. Kinakabahan siya. Halos di na makahinga ng maayos. Sa isip niya marahil ay yun na ang sinasabi ng kanyang lolo na mga aswang. Ito ang unang beses na nakakita siya ng aswang ng harap-harapan. Lagot na. Totoo pala ba nga aswang? Natatakot ako, Arroyo. Anong gagawin natin? Tahimik lang ang agila, tila nakaabang. Ang mga mata nito ay nakatutok lamang sa mga nilalang na para bang handang lumaban kung kinakailangan. May nararamdaman akong presensya. May tao. Lalong napakapit si David sa agila. Ang mga nilalang
ay palapit sa pinagtataguan nila. Halos 3 metro na lamang ang layo ng mga ito sa kanila. Nang biglang may humuni mula sa malayo, tulad ng huni ng uwak, nagkatinginan ang 3 aswang. Tara na! Bumalik na tayo sa pugad. Hindi ito ang tamang gabi, mga kasama. Isa-isa silang lumipad. Sa isang iglap, nawala na sila sa itaas. Naiwan ang kakaibang katahimikan sa gabing yun. Nakahinga naman nung maluwag si David. Pawis na pawis. Napatingin siya sa agila. Salamat, Aruyo. Sigurado kung wala ka, baka napahamak na ako. Humuni ang agila at maya-maya ay itinuturo nito ang isang paa gamit ang kanyang tuka. Napansin naman ng bata ang isang maliit na bagay na nakasabit sa matalas na kuko nito. Isang maliit at bilog na bato. Hindi niya alam kung ano yun, pero agad itong nakatawag ng pansin sa kanya. Dahan-dahang yumuko si Aruyo at inilapit ang kuko sa kanya. Para saan ba to, Aruyo? Bahagyang tila tumango ang agila. Maingat na kinuha ni David ang mutya. Mainit ito nang dumampi sa kanyang kamay, pero hindi naman siya napaso. At nang mahawakan niya ito ng buo, may kung anong dumaloy na kuryente sa kanyang katawan. Hindi naman siya nasaktan dahil banayad lang ang paggapang nun mula sa kanyang palad. Pakiramdam ng bata, may lakas na pumasok sa kanya sa pagkakataong yon. Hindi ko alam kung ano to, Aruyo. Pero promise, iingatan ko to. Hindi alam ni David kung ano ang bagay na yon, pero batid niyang hindi yun isang karaniwang bato lamang. Tahimik na tumingin ang bata sa kanyang alaga. Inabot niya ang ulo nito at bagyang hinimas. Ngunit maya-maya lang, narinig niya ang boses ng kanyang lolo Tasyo. David! David, nasan ka ba? Anak ng pating naman itong batang to. Gabing-gabi na ba? Bahagya munang nagtago ang bata nang makita niya ang kanyang lolo na nasa harap ng kanilang pinto at napapakamot sa ulo. Bigla siyang nag-alala na baka magalit ito sa kanya dahil hindi dapat na makita siyang gising pa sa ganung oras. Aruyo, papasok na ako sa loob, ha. Salamat talaga dito sa binigay mo, ha. Maraan siyang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Nakita siya ng matanda. Abay, saan ka ba galing na bata ka? Anong ginagawa mo sa labas ng ganitong oras? Alam mo bang 10 oras na ng gabi? Pagbihira ka. May mga bababangis na hayop dito at kung ano-anong nilalang pa. Pasensya na po, Lolo. Ano bang iniisip mong gawin, ha? Bakit ka nandito? At saka bakit ka nagtatago doon? Lo, may papakita po ako sa inyo. Pero wag po kayo magagalit, ha? Lalo mo naman akong pinapakabe. Ano ba yan? Ito po, oh, galing po kay Aruyo. Hindi ko po alam kung ano to, pero galing po ito sa kuko niya. Tapos, may konting init at banayad po na kuryente ng hawakan ko po. Itinaas ni David ang kanyang kamay at ipinakita ang mutya na hawak niya. Sa ilalim ng gasera kumislap ito. Biglang nanlaki ang mga mata ni Lolo Tasyo. Anak ng tinapa! Galing to kay Aruyo! Opo, ano po ba yan? Ito ang mutya ng kalanginlan. Ano po? Ano po, Lolo? Ngayon lang po ako nakarinig ng ganyang salita. Ang kalanginlan ay hango sa salitang lihim at langit. Isang mutya na mula sa itaas. Isa itong bihirang regalo ng isang nilalang ng langit para sa isang taong may malinis na puso. Hindi ko po talaga maintindihan, Lolo. Ay nako, bata ka pan talaga. Ganito, David, ang bagay na ito ay bigay sa iyo ng hindi pangkaraniwang nilalang. Si Aruyo, hindi lang siya isang agila lang. Isa siyang espesyal na hayop na nangangalaga ng kalanginlan. Ayon sa kwento ng lolo ko, bihira lang ang magkaroon ng ganitong mutya, apo.
May taglay itong kapangyarihan na kayang magbigay ng lakas, proteksyon at minsan, kung siniswerte, kahit kakaibang abilidad. Talaga po? May kapangyarihan po ang bagay na to? Oo, hindi basta-basta bato lang ito. Sabi sa mga matatandang alamat, kapag ang isang agila ay nagtiwala at nagbigay sa iyo ng bahagi ng kanyang sarili, tulad ng mutyang ito, ibig sabihin ay nakita kanyang karapat-dapat. Isa kang tagapagmana ng liwanag. Ano po? Tagapagmana ng liwanag? Tagapagmana ng kapangyarihan para maging tagapagtanggol. May dahilan kung bakit ibinigay sa iyo ito. Ibig sabihin, Lolo, parang magiging superhero ko? Ganun po ba? Tama ka. Parang ganun na nga iyo. David, pag-ingatan mo ang mutya na ito. Hindi pa natin alam kung anong dahilan kung bakit ito ibinigay sa iyo ni Arroyo. Bihira at hindi lahat ay nabibigyan ng ganitong tiwala ng isang nilalang na gaya ng agilang alaga mo na si Arroyo. Lolo, may sasabihin pa po ko. Hindi po kaya ibinigay po sa akin ng mutya ay para kalabanin ko po ang mga aswang? Sandali lang. Bakit mo naman nasabi yan? Kasi sasabihin ko na po sa inyong totoo. Kaya po ako nagtago doon. May aswang po ako nakita kanina eh. 3 po sila lumilipad. Hindi po tao hindi rin po ibon. Parang tao po na may pakpak na parang paniki. Ang lalaki po ng mga mata Maitim po ang balat at may mahahabang mga kuko. Nakakatakot po talaga sila. Mabuti na nga alam po, tinago po ako ni Arroyo eh. Ano ka mo, mga aswang? Kaya pala may nararamdaman akong kakaiba kanina. Talagang namiminsala na naman pala ang mga nilalang na yon. Mabuti na lang at nakapagtago ka. Baka kung nakita ka naman ngayon, baka kinain ka na ng buhay. Ang mga aswang na yon ay walang awa. Malulupit sila at walang patawad. Talaga po? Naku, nakakatakot naman. Tama ka, nakakatakot talaga sila. Kaya nga palagi ko sinasabi sa iyo na wag kang magbubukas ng pinto o kaya ng bintana tapos lumabas ka pa. Abay napakatigas ng ulo mo. Pasensya na po, Lolo. Hindi ko naman po sinasadya eh. Hindi ko na po uulitin. Abay dapat lang. Kung hindi, lagot ka talaga sa akin. Alam mo, Apo, gusto lang kitang protektahan. Mahirap na. Hindi natin alam kung kailan darating ang panganib. Naiintindihan ko po, Lo. Salamat po. Pangako po, hindi na po ako magpapasaway. Ala sige, halika na. Pumasok na tayo. Bukas ng umaga kailangan natin pag-usapan yan ng mas detalyado. Kailangan mo ring matutunan kung paano gamitin ng tama ang mutyang yan. At higit sa lahat, kailangan mong matutong protektahan hindi lang ang sarili mo, kundi pati na ang mga taong nasa paligid mo. Tahimik siyang sumunod sa kanyang lolo, papasok ng bahay. Maaga pa lamang ay nasa bahay na nila David si Miko. Nanginginig pa ang boses nito habang tinatawag ang pangalan ng kanyang kaibigan. Agad naman na lumabas si David at sinalubong ito. David! David, may balita ako! Grabe! Uy, bakit? Anong meron, Miko? Narinig ko, pinag-uusapan ng mga marites sa kanto na may mga nawawalan daw ng mga alagang hayop, aso, kambing, pati yung kalabaw ni Mang Ilyas, nawala. Tapos may nakapagsabi na aswang daw ang dumali sa mga hayop. Sigurado ka ba, Miko? Ang aga mo nakipagchismisan ah. Grabe ka. Huwag ka naman tumawa. Ninenervous na nga yung tao eh. Nagkakagulo na ang mga tao. Kasi may nagpatunay na may mga sumalakay nga daw na aswang kagabi. May nakakita sa mga aswang na lumilipad. Mga mukha daw dambuhalang paniki. Nakakatakot talaga. Tignan mo, nagtatayuan na mga balahibo ko dahil sa takot.
Teka, mga aswang na parang paniki. Oo, bakit di ka ba naniniwala? Naniniwala. Talaga? Aba, ayos kung ganun. Totoo naman talaga eh. Di ba na may mga aswang? Oo, totoo yun. Kasi nakita ko din sila kagabi. Tugma sa kwento mo ang mga itsura nila. Hala, talaga? Nakita mo? Kung ganun, totoo nga. Kasi maski ikaw nakita mo eh. Maya-maya, lumabas si Lolo Tasyo sa pinto. May daladalang bagay na nakabalot ng pulang tela. David, halika! Tapos ko na! Lumapit si David at Miko. Marahang inalis ni Lolo Tasyo ang tela at inilantad ang isang kwintas. Ang mutya ng kalanginlan nakapaloob sa isang itim na metal na nakakabit sa matibay na tali. Lolo, ang ganda! Ano yan? Ito ang mutya ng kalanginlan na bigay sa akin ni Arroyo. Isang mutya? Galing sa agila? Oo, tama ka, Miko. Ginawan ko lang ito ng kwintas para mas madaling dalhin ni David. Isa pa, ay para hindi ito basta-basta mawawala at hindi rin mananakaw. Ang swerte mo naman, David. Binigyan ka ng kapangyarihan. Ang astig pala ni Arroyo, no? Kaya nga eh, nagulat niya ako. Bakit sa akin niya ibinigay ang bagay na to? Bakit ikaw binigyan? Eh di ba, pareho naman tayong tumulong sa kanya. Pareho tayong nagligtas sa kanya mula sa mga aswang. Pero sa iyo lang siya nagbibigay ng mutya. Hindi ko rin alam, Miko eh. Ganun ba? Ayos lang. Nagtataka lang naman ako eh. O sige na, uuwi na ako. Tinatawag na yata ako ng tatay ko. Umalis si Miko nang hindi na lumingon. Halata ang konting tampo ng kaibigan. Napailing na lang si David. Napansin naman siya ni Lolo Tasyo. Hayaan mo na. Lilipas din ang tampo nun. Wala namang kayong magagawa eh kung talagang ikaw ang pinili ni Arroyo na bigyan ng agimat. O ito, tanggapin mo itong mutya. Ibinigay ni Lolo Tasyo ang kwintas. Pagkasuot ni David, may mainit ulit na naramdaman siya sa kanyang dibdib. Lolo, mainit po. Normal lang yan na po. Ibig sabihin yan, tinatanggap ka ng mutya. Ngayong nasa iyo na yan, sasabihin ko na kung ano ang kapangyarihan ng bagay na yan. Ang mutya ng kalanginlan ay nagbibigay ng proteksyon, lakas at mas matalas na pandama. Bibigyan ka rin ito ng kakaibang bilis at tapang. Pero dapat may orasyon ka din. Teka, heto, basahin mo ito at ikabisa dahil ang orasyong ito ay kayang palakasin palalo ang kapangyarihan ng mutya. Teka, ba't niyo po sinasabi sa akin to, Lolo? Sinasabi ko sa iyo dahil malaki ang posibilidad na mapalaban ka sa mga aswang po. Dapat may alam ka para meron kang laban dahil hindi sapat na may mutya ka lang. Dapat alam mo kung ano ang kalakasan ng iyong kwintas. Kinuha ni David ang isang piraso ng papel na iniabot sa kanya ng matanda. Ito ay isang orasyon na may nakasulat na sinaunang lengguwahe. Tinuruan siya ng matanda kung paano ito bigkasin. Banggitin mo ang orasyon na ito tuwing lalaban ka. Opo, salamat po, Lo. Isa pa, kailangan mo rin ang sandata. Hetong sibat. Inabot ni Lolo Tasyo ang mahabang sibat na gawa sa kahoy ng balete at bakal na pinanday pa sa lumang paraan. Mabigat ito at mahaba, halos kasing tangkad ni David. Grabe, ang bigat naman po nito, Lolo. Di ko po yata ito kayang gamitin. Abay, kailangan mong matutunan. Pero kung ayaw mo, pwede rin natin palitan. Anong gusto mo? Lo, pwede po bang tirador na lang po? Ano ka mo, tirador? Aba, sige. May ideya ko. Hintayin mo ko. Umalis si Lolo Tasyo. Pumasok ito sa loob ng bahay. Pagkalipas ng ilang sandali ay lumabas ito at may bitbit na tirador sa kanyang kamay.
Kakaiba ito sa lahat ng nakita ni David. Ang hawakan ay gawa sa sungay ng usa, pinakinis at inukitan ng mga sinaunang simbolo. Ang goma ay mukhang matibay pa. Ang sandata na ito ay hindi basta-basta. Pag ginamit mo ito, parang bala ng baril ang lakas niyan. Wow! Ang astig po nito, Lolo. Saan po ito galing? Pamana yan sa akin ng tatay ko, pero hindi ko naman nagagamit. Ngayon ay panahon na para ipamana ko to sa'yo. Pero hindi ito isang laruan na. Opo, Lolo. Teka, pwede ko po bang subukan? Sa katuruan niyo na rin po ako. Agad na tumango si Lolo Tasyo. Pagkatapos ay pumunta sila sa likod ng bahay kung saan may nakatumbang patay na puno. Inilagay ng matanda sa ibabaw nun ang ilang piraso ng lata. O ayan, subukan mo nga. Itong mga to ang magiging target mo. Isipin mong aswang ang mga yan. Kailangan patamaan mo sila ng mabilis. Pumili si David ng maliit na bato. Inipit ito sa tirador. Huminga muna siya ng malalim, saka itinutok ang tirador sa lata. Huwag mong hawakan na sobrang higpit. Dapat tamang tensyon lang. Saglit na tumango si David at muling inayos ang pagkakahawak sa tirador. Pinakawalan niya ang bato. Tumama ito sa lata. Lolo, ang galing ko! Nagawa ko po! Magaling. Sa tamang paggamit niyan, nasasamahan mo ng kapangyarihan ng orasyon at mutya. Kaya niyang dumurog ng bungo ng aswang. Pero kailangan mo pa ng ensayo. Sige, ituloy mo lang yan. Doon na muna ako sa loob ng bahay. Pagbutihin mo, Apo. Sige po, Lolo. Salamat po ah. Ayos! Panalo talaga to. Ngumiti si Lolo Tasyo bago pumasok sa loob ng bahay. Samantala, nagpatuloy naman ang sunod-sunod na balita tungkol sa mga nawawalang hayop sa baryo. Araw-araw ay may nagrereklamo. Ang mga tao ay unti-unti nang kinakain ng takot. Marami ang lumapit kay Lolo Tasyo. Nakiusap na gawan niya ng paraan ang problema ng kanilang baryo. Dahil kilala nila na dating antingero ang matanda. Alam nilang kaya nito na labanan o puksain ang mga namemerwisyong aswang. Ngunit isa lang ang palaging sagot ng matanda sa kanila. May tamang panahon. Kailangan munang maghanda. Si David, bagamat sanay nang gamitin ang tirador, ay halos araw-araw pa rin nag-iensayo. Ngunit isang gabi, habang mahimbing ang tulog ng maglolo, biglang nagising sila sa narinig na malalakas na sigaw. Ah! Tulong! Tulong, saklolo! Napabangon bigla si David. Lumabas siya ng kwarto. Halos kasabay niyang lumabas ang kanyang lolo. Nagkatinginan sila. Parehong kabado. Lolo, parang galing po yun sa kabilang bahay. Boses po yun ni Miko. Agad silang lumabas. Doon nila nakita na tumatakbo palabas ng bahay nila ang bata. Hinahabol ito ng aswang. Miko! David! David, tulungan mo ako! Tulong! Pero huli na, dinagit ng aswang na yon si Miko. Hawak siya nito sa bewang at mabilis na inilipad sa ere. Ah! Wag! Bitiwan mo ako! Tulong! Tulong! Lolo, si Miko! Walang sabi-sabi, bumaba sa puno si Arroyo at lumapit kay David. Bahagya itong yumuko. Naunawaan na kagad ni David ang ibig sabihin ng kilos na yon ng kanyang alaga. Agad siyang sumakay sa likod ng agila. Sandali lang, Apo. Lolo, kaya ko po ito. Kailangan ko pong iligtas sa kaibigan ko. Sige, Apo. Pero, dalhin mo itong sandata mo at itong mga bato. Saka huwag mong kalimutan ang orasyon at ang mutya mo. Gamitin mo. Mag-iingat ka, Apo. Opo. Lumipad ang agila. Hinabol nila ang aswang na may hawak kay Miko. Sumabog ang liwanag na nagmumula sa kanyang suot na mutya. Inayos niya ang tirador at kumuha ng bato sa kanyang bulsa. Bumulong siya ng orasyon
Kasabay nun ay biglang tila nagbaga ang batong hawak niya pero hindi naman siya napapasok. Miko! Kapit ka lang dyan! Ililigtas ka namin ni Arroyo! Huwag ka mag-alala! Agad niyang pinuntirya ang ulo ng aswang nang pakawalan niya ang bato para itong naging isang bolang apoy. Sapul ang kalaban sa sentido. Agad na nagliyab ang ulo nito. Nabitiwan nito si Miko. Ah! Arroyo! Si Miko, dali! Agad na lumipad ng mabilis si Arroyo patungo sa nalalaglag na si Miko. Sinalo nila ang kaibigan sa ere. Mahigpit na yumakap kay David. Dahan-dahan silang bumaba. Ayos ka lang ba, Miko? Pero hindi nakasagot si Miko kagad. Tinitigan lang sila. Bakas sa kanyang muka ang takot, ang trauma at ang matinding lungkot. Nang magsalita siya, parang halos pabulong, ngunit sapat para marinig ng maglolo. Akala ko mamamatay na ako. Ligtas ka na, Miko. Kasama mo na kami. Pero ang mga magulang ko, wala na. Patay na sila. Pinatay sila nung aswang. Paano na ako ngayon? Napayuko si Miko habang patuloy na umiiyak. Nanginginig ang kanyang balikat. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakabit sa kanyang tuhod. Hindi ko man lang sila natulungan. Wala po akong nagawa. Wala akong silbing anak. Miko, pasensya ka na kung nahuli kami ni Lolo. Meron lang man sana kaming nagawa. Samantala, si Lolo Tasyo ay napatingin sa lupa. Malalim ang buntong hininga niya at bakas sa kanyang muka ang bigat ng konsensya. Bahagya siyang napapikit, parang sinisisi ang sarili sa nahuling pag-aksyon. Wala na tayong magagawa. Nangyari na ang trahedya. Pero hindi na natin hahayaan na may iba pang mabiktima ang mga aswang na yon. Tinapik ni David ang balikat ni Miko. Huwag ka mag-alala, Miko. Kung gusto mo, dumito ka na muna sa amin. Hindi kita pababayaan. Napatingin si Miko sa matanda. Tumayo ito at niyakap ng mahigpit si Lolo Tasyo. Niyakap din niya si David. Kagad na nabalitaan ng mga taga-baryo ang nangyaring trahedya sa pamilya ni Miko. Galit na galit ang mga tao, pero may bahid ng takot, lalo na't alam nilang may mga kasamahan pa ang aswang na tumapos ng buhay ng mga magulang ng bata. Kaya't hindi na sila nagpatumpik-tumpik pa. Nagtipon ng lahat ng malalakas na lalaki sa baryo sa gitna ng plaza. Pinangunahan ito ni Lolo Tasyo at ilang opisyal ng baryo. Ngayong araw, tutuldukan na natin ang kasamaan ng mga aswang na yan. Handa ba ang lahat na makipaglaban at ipagtanggol ang baryo laban sa kanila? Sumagot ang mga tao na handa sila. Itinaas nila ang mga hawak na sandata, mga pana, sibat, matutulis na kahoy, itak at iba pa. Sige, humanda na kayo. Ngayon natin sila sasalakayin. Dahil sa oras na ito, mahihina sila. Tulog sila kapag araw. Nagsigawan ang mga taga-baryo bilang simbolo ng kanilang tapang at determinasyon. Sumunod lang kayo sa akin. Ang agila ang magiging gabay natin. Dapat tahimik lang tayo. Wala munang mag-iingay sa gubat. Kapag nasa pugad na tayo ng mga aswang, saka tayo sabay-sabay na aatake. Susunugin natin ang kanilang mga bahay. Tumango ang lahat. Isa-isa silang lumakad bitbit ang kanilang mga sandata. Dala ang pag-asa na sa wakas ay matatapos na ang kalbaryo sa kanilang baryo. Habang naglalakad sila papunta sa gubat, ang mga naiwang kababaihan at mga bata ay nagdarasal habang may hawak na mga krus at rosaryo. Nakaluhod habang nakatingin sa direksyong tinahak ng mga lalaking mandirigma ng kanilang baryo. Sigurado ka bang kaya mong sumama? Oo naman, ipaghihiganti ko ang pagkamatay ni nanay at tatay David.
Kung ganon, handa ka na. Handang-handa na ako. Para ito sa pamilya ko at para sa lahat ng mga naperwisyo nila. Sumakay na sila sa likod ni Arroyo. Lumipad sila sa ere. Sa himpapawid, tanaw nila ang masukal na gubat. Habang papalapit sila sa pugad, tumitindi ang kabog ng dibdib ni Miko. Tila dahil sa kasabikan na mabigyan ng hustisya ang kanyang pamilya. Tay, Nay, para to sa inyo. Hindi ko na kayo may babalik. Pero gaganti ako. Kaya natin to, Miko. Lalaban tayo. Pero David, nakakatakot. Pero hindi ako aatras. Hindi ko sila papatawarin sa ginawa nila. Tama, masama sila. Dapat lang natapusin na natin sila para wala nang ibang masaktan. Salamat David kasi nandito ka. Nandito kayo ni Arroyo para sa akin. Siyempre, best friend tayo, di ba? Mahigpit na niyakap ni Miko ang likod ni David. Mabilis ang lipad ng agila. Maya-maya pa ay nakita na ng dalawa ang pugad ng mga aswang mula sa itaas. Umikot-ikot sa impapawid ang agila na si Arroyo. Samantala sa ibaba ay natanaw naman ng mga mandirigma ang agila. Malapit na tayo! Magsipaganda na kayong lahat! Ilang sandali pa ay narating na din nila sa wakas ang lugar. Tahimik lang sila. Nagmanman at naghintay ng tamang pagkakataon para sumugod. Ito na ang huling pagkakataon. Sa pagsugod natin, wala nang urungan. Tandaan nyo, tama sa puso, sa ulo, sa leeg. Yun ang kahinaan nila. Bumaba ang agila sa lupa. Bumaba ang dalawang bata. Paglapag nila, saka nagbigay ng hudyat si Lolo Tasyo. Sugod! Sabay-sabay na umabante ang lahat papasok sa lugar na yon. Agad nilang sinunog ang mga nadadaan ng bahay. Kumalat ang apoy na parang bangungot. Isa-isang nagsilabasan ang mga tao mula sa kanilang mga tahanan. Galit na galit ang mga ito. Agad na nagbago ng anyo ang ilan. Nanlaki ang mga mata ni Lolo Tasyo nang makita ang nangyari. Hindi niya lubos akalain na kaya pa ring magbago ng anyo ng mga aswang na yon maski tirik na tirik ang araw. Gayunpaman ay hindi sila pinanghinaan ng loob. Nag-umpisa na ang sagupaan. Patuloy ang pagsugod mula sa grupo ng mga taga-baryo. Nakipagsabayan sila sa pag-atake gamit ang mga sibat, matutulis na itak at pana. Lahat ng mga aswang na kanilang nakakasagupa ay pinapatamaan nila sa ulo, sa puso at sa leeg. Ngunit mabilis din ang mga aswang at malalakas. Ilan sa mga kasama ang agad na bumagsak. Ang ilan ay nasugatan at ang iba pa ay tuluyan ng binawian ng buhay. May mga aswang sa ere at ito ang kadalasang nakakasakit sa mga taong nasa ibaba. Agad na nagdesisyon si David na lumaban na rin at tulungan ang mga tao. Sumakay siya sa likod ni Arroyo. Sama ako! Tara na, bilisan mo, Miko! Lumipad sila sa ere. Maliksing ikinampay ng agila ang malalapad nitong pakpak habang sakay sa likod ang dalawa niyang kaibigan. Mula sa itaas, nakipagsagupa sila sa mga aswang na nasa ere. Hinawakan ni David ang kanyang mutya at inusal ang orasyon na itinuro sa kanya ng kanyang lolo. Sa ginawa niyang yun, naramdaman niyang mas lalong lumakas ang kanyang pangangatawan. Nagtaglay din siya ng kakaibang tapang. Wala ni katiting na takot siyang nararamdaman maski maraming aswang ang kasama nilang lumilipad sa ere. Luminaw ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata ay parang naging kasing talim ng mata ng agila. Paikot-ikot ang agila sa ere. Iniiwasan ang mga aswang na sumusugod. Inihanda naman ni David ang kanyang sandata. Ganon din naman si Miko. Inilabas niya ang kanyang tirador. Bagamat simple lang yon, ay hindi siya nag-alangan na gamitin yon sa isa sa mga aswang na papasugod sa kanila. Tinamaan ito ang mata ng aswang. Ayos! Sapol! Ang galing ko! Ngunit hindi nito napatumba ang aswang.
Bagkus, mas lalo pa itong bumagsik. Muli itong sumugod at muntik nang makuha muli si Miko. Mabuti na lang at agad na napatamaan ito ng umaapoy na bato galing sa tirador na hawak ni David. Nasunog ang aswang hanggang sa tuluyang naging abo. Muling kumuha ng bato si David at pinatamaan ang iba pang mga aswang. Mabilis, eksakto. Ang mga aswang walang magawa kundi ang sumigaw sa sakit habang nasusunog. Sa pamamagitan ng mutya, uubusin namin kayong lahat. Mga hayop kayong aswang kayo. Mga perwisyo kayo sa baryo ng lolo ko. Humugot pa ng isang bato si David mula sa lalagyan ng kanyang sinturon. Mainit na ang kanyang palad. Mas malakas kasi ang apoy na humahawa sa bato para magbaga. Ngunit kaya pa niya itong tiisin. Kaya pa niyang hawakan ang kapangyarihan mula sa mutyang ibinigay sa kanya ng kaibigang Agila. Sa bawat pitik ng kanyang tirador, isa-isang tumatama ang mga bato sa katawan ng mga aswang. Wala siyang mintis. Grabe David, ang husay-husay mo na pala talagang gumamit ng tirador. Nakakabilib ka. Magaling kasing magturo si lolo. Paturo ka rin sa kanya. Sige, pagkatapos ito, magpapaturo talaga ako sa kanya para maging magaling din ako katulad mo. Masigla silang dalawa. Walang takot na hinarap ang mga kalaban. Si Arroyo, mabilis ang pandama, alerto sa mga aswang na lumalapit sa kanila. Lilipad siya ng mataas at biglang tila sisisid pababa. Tumulong din ito sa dalawa sa pagpuksa sa mga aswang. Sinugod nito ang isang aswang at tinuka nito ang pakpak at sa loob lang ng ilang segundo, napunit ang pakpak at bumagsak sa lupa ang aswang. David! Sa kanan mo! Isang malaking aswang na may 2 sungay ang paparating. Kumakampay ang pakpak, naglalaway at ang mga kuko ay tila kutsilyong bakal. Huminga ng malalim si David saka tumayo sa likod ni Arroyo. Inalalayan naman siya ni Miko sa paa para hindi siya mahulog. Agad niyang tinutukan ng tirador ang aswang at sa isang iglap, pinakawalan niya ang bato. Tumama ito sa bibig ng aswang. Sumigaw ito. Nagpaikot-ikot ito pabulusok sa lupa. Nahulog, saka nasunog. Sa baba, kitang-kita ni Lolo Tasyo ang laban sa ere. Napatango siya kahit may sugat sa braso at balikat. Magaling mga apo! Ipagpatuloy niyo yan! Kami na ang bahala rito sa baba! Napatingin si Miko sa ibaba at may napansin siyang isang halimaw na sumusugod. Nasa likod ni Lolo Tasyo. Nakadikit ito sa lupa, gumagapang na parang hayop. Nakalabas ang mahabang dila. David! Ang lolo Tasyo! Sa likod niya may aswang! Sa ere, kapansin-pansin na mas bumilis pa ang kilos ni David. Parang may sariling isip na ang kanyang mga kamay. Tila ginagabayan ng kapangyarihan ng mutya. Agad siyang dumukot ng bato at mabilis na ibinala yon sa kanyang sandata. Buong lakas na pinakawalan niya ang bato. Tumama ito sa gitna ng noo ng halimaw. Napasigaw ang aswang pero kagad ding nilusaw ng apoy. Grabe David! Ang galing mo talaga! Idol na kita ngayon! Nagpatuloy ang laban nang maubos na ang mga aswang sa itaas. Tinulungan na nila ang mga kasama nila sa ibaba. Sa huling bugso ng laban, lumipad si Arroyo ng mababa at mabilis na pinagtutuka ang mga aswang. Kasabay nito ay mabilis ding kumilos si David. Pinatamaan ang mga kalaban ng kanyang nag-aapoy na mga bato at ang grupo ni Lolo Tasyo, inatake nila ng sabay-sabay ang natitira pang mga aswang hanggang sa wala nang natirang buhay. Natapos na ang laban. Tapos na! Wala na silang lahat. Wala nang aswang na mamemerwisyo sa baryo. Salamat sa butya. Salamat sa iyo. At siyempre, salamat sa iyo Arroyo. Ang galing natin. Salamat mga apo! Kundi dahil sa inyo, baka tapos na rin kami rito sa baba. Ipinagmamalaki ko kayo. Hindi po namin magagawa to kung hindi po tayo nagtulungan, Lolo. Lahat po tayo lumaban. Lahat tayo superhero.
Tama, kaya mahusay tayong lahat. Ang galing, natalo natin ang salot ng mga aswang. Pagkatapos ng madugong laban, unti-unting natahimik ang paligid. Sabay-sabay na bumalik ang grupo sa baryo. Sa bungad pa lang ng gubat ay sinalubong na sila ng mga nag-aabang na kababaryo. Umiiyak sila sa tuwa nang malamang nagtagumpay ang mga ito na puksain ang mga aswang. Ngunit malungkot din nang makita ang bangkay ng ilan sa mga namatay nilang kasamahan. Iba-iba ang naramdamang emosyon ng mga taga-baryo, ngunit mas nakakahigit ang saya nila sa katotohanang ligtas na ang kanilang baryo sa anumang banta ng mga aswang. Nilapitan ng mga tao si David at Lolo Tasio. Nagpasalamat sila dito. May ilan pang nagsasabi na si David ay isang tunay na bayani. Nahihiyaman, ngumiti si David at tumingin kay Lolo Tasio. Hindi ko po ito nagawa ng mag-isa. Lahat po kami nagtulungan. Si Miko, si Lolo, si Arroyo, sila po. Lahat po sila tumulong. Sa tabi, napangiti na rin si Miko. Hawak pa sa kanyang kamay ang kanyang tirador na ginamit sa pakikipaglaban. Ilang araw pa ang nakalipas ay inilibing na ang mga magulang ni Miko. At nang matapos yun, lumipat na agad ang bata sa bahay ni Lolo Tasio. Doon na siya tumira kasama ang kanyang kaibigan ni si David. Dahil doon ay mas naging malapit sila sa isa't isa. Nagturingan na parang tunay na magkapatid. Sama-sama silang kumakain, nagtutulungan sa mga gawaing bahay at iba pa. Samantala, isang araw, habang naglalaro ang dalawa, ay napansin nila si Arroyo. Papalapit sa kanila. Nang tuluyang makalapit ay iniyuko nito ang kanyang ulo, kasabay ng pagladlad ng malalapad nitong mga pakpak. Bakit? May problema ka ba, Arroyo? Miko, parang nagpapaalam na siya sa atin ah. Ano? Bakit naman? Natahimik si David. Biglang pumasok sa isip niya na tapos na ang misyon ni Arroyo. Lumapit ang bata at niyakap ang kaibigang Agila. Pagkatapos nun ay lumipad na ito, paikot-ikot sa itaas, waring binabati ang lahat sa huling pagkakataon. Pagkatapos nun ay unti-unti na itong lumayo hanggang sa tuluyang nawala sa paningin ng lahat. Paalam! Paalam, Arroyo! Paalam, kaibigang Agila! Maraming salamat sa iyo! Hanggang sa lumipas pa ang ilang buwan, dumating ang nanay ni David. Anak, uwi na tayo. Ngumiti lang ang bata, tumango ng marahan at magalang na sumagot sa kanyang ina. Mama, pwede po bang dito po muna ako? Gusto ko pa pong makasama si Lolo, tsaka po si Miko. Napatingin si Aling Leticia kay Lolo Tasio na tumango rin at ngumiti ng may pag-unawa. Sige anak, kung yan ang gusto mo. Nakikita ko naman na mukhang masaya ka dito. Salamat po, Mama! Bago umalis ay nagpasalamat si Aling Leticia sa kanyang ama. Nakita niya ang malaking pagbabago ng kanyang anak at masayang-masaya siya sa bagay na yon. Nasabi niya sa sariling hindi siya nagkamali ng desisyon na ipaubaya muna sa kanyang ama ang kanyang anak. Ngunit lingid sa kaalaman niya, isinikreto ng maglolo at ng mga taga-baryo ang malabangungot na naging karanasan sa kamay ng mga aswang. Hindi ito nalaman ni Leticia. Naiwan si David at nanatili sa piling ng kanyang Lolo Tasio at ni Miko. At simula noon, maraming mga taga-baryo ang nagsabi na malaki na ang pinagbago ng bata. Hindi na ito palaaway, hindi na pasaway tulad ng dati. Palakaibigan na ito at kinagigiliwan na ng lahat. Naging responsable at naging mabait na bata. Ngayon ko lang napagtanto na hindi lang palalaban sa mga aswang ang napagtagumpayan natin, Miko. Napaglabanan din ng apo ko at sarili niyang dating ugali. At para sa akin,
Yun ang pinakamahalagang laban na napagtagumpayan niya. Kaya nga po lolo the best na ngayon si David. At mula sa araw na yon, nagtuloy-tuloy ang masayang buhay sa baryo. Hindi na muling nagbalik ang kadiliman. Dahil sa kabayanihan, pagkakaibigan, at tunay na malasakit, muling nanalo ang kabutihan laban sa kasamaan. Sa pamamagitan din ng pangyayari na yon, ay muling napatunayan na hanggang may pagkakataon pa ay kayang magbago ng isang tao sa pamamagitan ng tamang aruga, pangunawa at pagmamahal.